Derechahan na. Uso pa ba ngayon ang mahal na Birheng Maria? Relevant pa ba o makabuluhan pa ba ang mahal na Birheng Maria? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Mas uso pa ata sa mga kabataan, mga bata ngayon ang pagsiselfone, ang pagte-text, ang pagpa-Facebook at pagsiselfie. Mas kilala pa ata ng mga kabataan ngayon at kahit na ikaw ang mga telenovela, ang K-pop, ang BTS at kung ano-ano pa. Uso pa ba ngayon ang mahal na Birheng Maria? Makabuluhan pa ba ang mahal na Birheng Maria sa panahon ngayon? Alam ba ninyo, umiiyak ang mahal na Birheng Maria dahil ang feeling ata ng maraming mga tao ay hindi na uso o makabuluhan ang mahal na Birheng Maria. Halimbawa, may kwento ako sa inyo. May isang bata, pumasok siya sa simbahan. Ang batang mahirap na ito, nagpapalimos, nandun sa isang sulok ang imahe ng napakagandang mahal na Birheng Maria. Ang sabi ng bata, Mama Mary, di ba nanay kita? Bakit ang ganda-ganda ng damit mo? Samantalang ang damit ko ay punit-punit. Bakit ang bango-bango mo? Samantalang ako, ang baho-baho ko. Yung corona mo, ang daming ginto, ang daming diamante. Pwede bang makahingi kahit isa lang para may pambili akong ulam? Ang iyong bahay, punong-puno ng bulaklak. Ang altar mo, punong-puno ng bulaklak. Samantalang ako, wala akong bahay. Hindi makita ng bata ang koneksyon ng mahal na Birheng Maria sa kanyang kondisyon. Ganun ba nga talaga? Kwentismo, kwentong katisismo. Mga bata, mga katropa, alam ba ninyo, ang mahal na Birhen ay ang ating nanay. Paano mo siya naging nanay? Sapagkat nung ikaw ay bininyagan, o di ba bininyagan ka? Sa binyag, si Jesus ay nagiging kuya mo. Sa binyag, si Jesus ay nagiging kapatid mo. At dahil si Jesus ay kuya mo, dahil sa binyag, ang nanay ni Jesus ay si Mama Mary, kaya si Mama Mary ay naging nanay mo na rin. Kaya lahat tayo ngayon ay may nanay na. Pero alam mo ba, maraming tungkol sa mahal na Birheng Maria na minsan hindi mo naintindihan at hindi mo alam at hindi mo makonect sa iyong buhay. Sapagkat mahilig ka lang magrosaryo, okay lang yon. Magnobena, okay lang yon. Magprosesyon, magparada at ano pa mang ritual tungkol sa mahal na Birheng Maria, okay lang yon. Pero maraming bagay pa tungkol sa mahal na Birhen na magiging makabuluhan sa panahon ngayon. Aba, nung nagkasala ang tao, hindi pinabayaan ng Diyos. Sinabi ng mapangmahal na Ama doon sa ahas, no, may isang babae na aapakan, dudurugin ang iyong ulo, ang ahas, di ba? Ito yung diablo, at ang diablo ay masama, ang manluloko, mandaraya. Sa panahon ngayon, sino yung mga diablo? Yung mga pumapatay, yung mga korap, yung mga nanluloko, yung mga mayayabang. Dudurugin ng mahal na Birhen ang mga ulo ng mga diablo, ng mga masasama, extrajudicial killing, ang pagsakop sa ating bansa, ang pagsira sa ating kalakasan. Umalis ka nga dyan. Ay nako, talaga namang ang mahal na Birhen makabuluhan pa sa panahon ngayon. Aba, nang sinabi ng anghel sa mahal na Birheng Maria, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Napuspos ang Espiritu Santo upang isilang niya si Jesus. Ang sabi ng mahal na Birheng Maria, paano mangyayari ito? Walang lalaking gumagalaw sa akin. Siya ka, di ba? Sapagkat sinabi ng mahal na Birhen, walang lalaking gumagalaw sa akin. Ibig sabihin, ang mahal na Birhen, may alam siya tungkol sa sex, tungkol sa pakikipagtalik. Pero, ang alam niya tungkol sa sex at pakikipagtalik ay dapat maging responsable ka. Kung anong kalooban ng Diyos ang dapat na mangyari. Kaya nga, ang problema sa mga kabataan ngayon, 14 years old, 10 years old, 12 years old, may mga bata nabubuntis na. May mga batang lalaki, mga batang ama nakakabuntis na. Kaya ang mahal na Birhen, ang ating modelo, siya ang modelo ng sexual responsibility. Alam ba ninyo, kung linagay ninyo si Jesus na sentro na iyong buhay at alam nyo na siya ang kalooban niya, ang siyang dapat maghari sa ating buhay, may iwasan natin masyado ang ganun klaseng mga problema sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. True love waits.